Humingi ng pasensya si Shengjing sa kanyang kapatid dahil hindi niya nga raw maaaring ibigay dito ang resulta ng kanyang research. Ginawa niya nga raw ito para sa kapakanan ng sangkatauhan, at balak niya nga raw itong ibigay sa kanilang bansa. Sinabihan ni Sheng An ang kanyang kapatid na kapag nagmatigas nga raw ito ay hindi nito magugustuhan ang mga susunod na mangyayari. Pagkaraan ng ilang araw ay bigla na lang nagkaroon ng malakas na pagsabog sa loob ng isang laboratorio. Sinabihan ng nag-aagaw buhay na si Shengjing ang Eastern Sea Dominator na tumakbo na raw ito. Huwag nga raw itong magpapahuli sa mga kamay ng maambisyon niyang kapatid, gawin nga raw nito ang lahat para magawa nitong mabuhay. Walang nagawa ang Eastern Sea Dominator kundi ang umiyak habang pinapanood ang pagkamatay ng tao na nag-alaga sa kanila. Binahagi ng nakabagsak na halimaw na noong makatakas nga raw sila sa loob ng laboratorio ay agad silang nagtago sa isang kuweba sa labas na bahagi ng Eastern Sea City. Naging mabilis nga raw ang kanyang paglaki hanggang sa naging isa na siyang ganap na Monster King Dominator. Noong sapat na raw ang kanyang paghahanda ay doon na raw nangyari ang Eastern Sea Monster Swarm. Noong mga panahong yun nga raw ay punong-puno siya ng galit at ang tanging naiisip niya lang ay ang makapaghiganti. Gustong-gusto niya nga raw wasakin ang buong Eastern Sea City para ilibing na rin niya ang lahat ng mga ito kasama ng mga alaala ni Miss Shengjing. Tinanong ni Zhou Fan ang kanyang ama kung totoo ba raw ang lahat ng mga sinabi ng Eastern Sea Dominator. Sumagot naman si Zhu Hui at sinabi na yun nga raw talaga ang totoong nangyari. Namatay nga raw ang ina ng ating bida sa kamay ng maambisyon nitong kapatid na si Sheng An. Nangamba si Zhu Hui noong maramdaman nito ang paglakas ng aura na inilalabas ng kanyang anak. Nakaramdam ng matinding galit ang ating bida noong malaman na nito na si Sheng An ang dahilan kung bakit namatay ang kanyang butihing ina. Nag-alala si Zhu Hui dahil mukhang hindi na nga raw makontrol ni Zhou Fan ang taglay nitong kapangyarihan, sinabihan niya ang kanyang anak na kumalma raw ito. Pero hindi siya napapakinggan ng ating bida dahil nangingibabaw ngayon sa isipan nito ang napakatinding galit. Agad namang umaksyon si Little Gray para tulungan ang kanyang master Zhou Fan. Na-detect din ng War God system na hindi na makontrol ni Zhou Fan ang kanyang sarili kaya pinayagan na nito ang pag-activate ng sedation ng Resonance Link. Pagka-activate ng Resonance Link ay doon palang bumalik sa normal na pag-iisip ang ating bida. Pinasalamatan ni Zhou Fan si Little Gray sa pagtulong nito sa kanya, humingi rin siya ng pasensya kung pinag-alala niya ito. Naisip ng Eastern Sea Dominator na parang pamilyar daw sa kanya ang aura na kanyang naramdaman. Hanggang sa napagtanto niya na ito raw pala ang dahilan kung bakit nakakaramdam siya ng pagkasindak habang kinakaharap niya si Zhou Fan. Sinabi ng Eastern Sea Dominator na mabuting araw at mamamatay na siya sa mga kamay ng ating bida. Ngayon nga raw na nalaman na nito ang katotohanan, ito na nga raw ang bahalang maghiganti para sa pagkamatay ni Miss Shengjing. Naisip ng halimaw na bago nga raw sila mamaalam ay magbibigay nga raw sila ng kanilang ambag. Ito na nga raw ang huli nilang kapangyarihan at ibabalik na nga raw nila ito sa tunay nitong may-ari. Gagawin nga raw nila ito dahil sila nga raw mga Dominator ay nagmula rin dito. Nagtaka si Zhou Fan noong bigla na lang isinali ng Eastern Sea Dominator ang kapangyarihan nito sa kanilang dalawa ni Little Gray. Matapos itong gawin ng halimaw ay doon na ito tuluyang naglaho at nawala ng buhay. Inaya na ng ating bida ang kanyang ama na umalis na raw sila doon. Sinabihan ni Zhu Hui ang kanyang anak na ang Sheng family nga raw ay ang isa sa 3 top-tier war god families na nagtataglay ng malaking kapangyarihan. Alam niya nga raw na napakalakas na ni Zhou Fan pero higit na mas marami nga raw ang mga makakalaban nito. Huwag daw muna itong magpupunta sa Imperial Capital nang dahil lang sa nararamdaman nitong emosyon. Kailangan na raw nitong magplano ng maayos kung gusto nitong ipaghiganti si Shengjing. Sumagot naman ang ating bida at sinabi na wala pa raw siyang balak na magpunta ngayon sa Imperial Capital. May lugar pa nga raw siya na kailangang bisitahin bago siya magpunta doon. Napanatag ang loob ni Zhu Hui matapos nitong marinig ang sagot ng kanyang anak. Mabuti naman daw at nakakapagdesisyon pa ito ng maayos at hindi ito pinapangunahan ng nararamdaman nitong galit. Pagkaalis ni Zhou Fan sa Eastern Sea Monster Cave ay agad silang nagtungo sa Jinhai City. Napaisip si Zhou Fan kung tama ba raw kaya ang lugar na itinuro sa kanya ng lalaki na nakausap niya habang inililigtas niya ang kanyang ama. Bakit nga raw pakiramdam niya ay parang pamilyar siya sa lugar na ito? Tinanong ni Zhu Hui ang kanyang anak kung bakit ba raw sila nagpunta doon.
Sinabi rin ni Zuhui na sa pagkakatanda niyang araw ay parang malapit rin sa lugar na iyon ang dating tinirhan ni Zofan noong bata pa lang ito. Napatanong ang ating bida sa kanyang ama kung dati ba raw siyang tumira sa Jinhai City, bakit nga raw wala man lang siyang maalala tungkol sa paninirahan niya doon. Sumagot naman si Zuhui at sinabi na isang bata pa nga lang daw noon si Zofan kaya normal lang na hindi na niya ito maalala. Kinuwento ni Zuhui na nakatayo nga raw sa Jinhai City ang research lab ng kanyang asawa, ito nga raw ang dahilan kung bakit tumira doon ang ating bida noong mga 3 o 4 na taon pa lang ito. Naisip ni Zofan na sigurado na nga raw siya na may mali talaga sa kanyang memorya, napapaisip siya kung ano raw kaya ang eksaktong nangyari noon sa Jinhai City. May dumating na isang nakamaskarang lalaki at sinabi na hayaan nga raw siya ni Zofan na ikwento dito kung ano talaga ang nangyari noon. Nakilala naman ng ating bida ang nakamaskarang lalaki. Tinanong niya si Mr. Chi Fei kung ano raw ang ginagawa nito doon. Sinabihan ni Chi Fei ang ating bida na sundan nga raw siya nito, malalaman na rin daw nito kung ano ang totoong nangyari sa taon na hindi na nito maalala. Habang naglalakad ay inamin ni Chi Fei na mahigit 10 taon na nga raw niyang kilala si Zofan. Noon nga raw ay isa pa siyang assassin na nasa ilalim ni Zhuo Zhenshan. Sinabi ng ating bida na mukhang Zhuo Zhenshan nga raw ang pangalan ng nakamaskarang lalaki na napatay niya noong magpunta sila ni Si Kung Yu sa isang bundok. Ikinwento ni Chi Fei na dati nga raw siyang miyembro ng assassin organization na pinamumunuan ni Zhuo Zhenshan. Noon nga raw ay nakatanggap siya ng utos na patayin ng master ng Mu family na si Mu Shanju. Bukod nga raw sa nabigo siyang mapatay ito ay nagtamo rin daw siya ng malaking pinsala bago pa siya nakatakas. Inakala nga raw niya na doon na siya mamamatay, hanggang sa hindi niya nga raw inasahan na matatagpuan siya ni Miss Sheng Jing at tutulungan siya nito. Sinabi ni Chi Fei na bilang kabayaran nga raw sa pagsagip ni Miss Sheng Jing sa kanyang buhay, ay nanatili nga raw siya sa likuran para protektahan ang maliit na si Zofan. Akala nga raw niya ay matagal siyang magiging tagabantay ng ating bida habang nabubuhay siya sa ibang katauhan. Hanggang sa dumating nga raw ang araw na natunto na siya ni Zhuo Zhenshan. Sinabi ni Zhuo Zhenshan na hindi niya nga raw inasahan na magiging bodyguard si Chi Fei ng anak ni Professor Sheng Jing matapos nitong mabigo sa ginawa nitong assassination. Pero saktong araw at nakita na ulit niya ito dahil may ibibigay nga raw siya ditong misyon. Binalaan din noon ni Zhuo Zhenshan si Chi Fei na wag nga raw itong magtatangkang traidorin ang kanilang organisasyon dahil alam na naman daw siguro nito ang susunod na mangyayari. Tinanong ni Zofan si Mr. Chi Fei kung ang misyon ba raw na natanggap nito ay may kaugnayan sa kanya, ito ba raw ang dahilan kung bakit nawala ang iba niyang alaala. Sinabi ni Chi Fei na nasa likuran ng nakikita nilang pinto ang lahat ng nangyari noon. Kapag binuksan ng araw nila ito ay doon na malalaman ng ating bida kung ano nga talaga ang nangyari. Sinabi ni Zofan na parang pamilyar nga raw sa kanya ang pattern na nakalagay sa pintong ito. Tinanong niya si Chi Fei kung bakit nga raw may pinto doon patungo sa isang monster realm. Nagsalita ang Wasp King at sinabi na napaka-imposible raw nito, ang monster realm gates nga raw ay maaari lang magawa ng mga monster king na nasa dominator level o higit pa. Kung may isang araw dominator level monster king ang pumasok sa Jinhai City, ay tiyak nga raw na magkakaroon ng isang malaking digmaan sa pagitan ng mga tao at halimaw. Napapaisip ang Wasp King kung paano nga raw kaya nagkaroon doon ng isang monster realm gate nang walang nagaganap na labanan. May naisip na ibang posibilidad ang Wasp King noong matuon ang atensyon nito sa kanyang Master Little Gray. Wala namang kaalam-alam ang cute na si Little Gray kung ano ba ang nangyayari. Ang mysterious monster realm gate na ito ay nakalagay sa ilalim na bahagi ng sentro ng Jinhai City. Kakaiba ang monster realm gate na ito dahil sa nagkukulay ng ginto ang mga monster stripes nito. Sinabi ni Zofan na mukhang mas malakas nga raw ang aura ng nasa harapan nilang monster realm gate kumpara sa napasukan niyang gate na nasa Mercenary Association. Napapaisip ang ating bida kung ano nga raw kayang Monster King level dominator ang gumawa ng gate na ito. Tinanong ni Zofan si Chi Fei kung paano nga raw nila bubuksan ang nasa harapan nilang gate. Sumagot naman si Chi Fei na ang susi nga raw para mabuksan ang gate na ito ay ang ating bida. Nagulat si Zofan sa sinabi ni Chi Fei na siya raw ang susi para mabuksan ito. Shout out kay Idol Alvin Jr. Broca sa pagbibigay ng 50 stat points. Maraming salamat po.
Nagalit naman si Zuhui noong marinig nito na ang anak niya raw ang susi sa nasa harapan nilang gate. Tinanong ni Zuhui kung bakit daw si Zofan ang naging susi nito gayong napakaraming kondisyon para mabuksan ang isang Monster Realm gate, ano nga ba raw talaga ang ginawa ng mga ito noon sa kanyang anak. Sumagot si Chi Fei na napilitan rin lang daw siyang sumunod noon, kaya inaamin niya nga raw na responsable rin siya sa mga nangyari. Sinabihan ni Chi Fei ang ating bida na buksan na raw nito ang Monster Realm Gate para maalala na nito kung ano ang mga nangyari noon. Lumapit na si Zofan at inilapat ang kamay niya sa Monster Realm Gate na nasa kanyang harapan. Noong gawin niya iyon ay bigla na lang nagparamdam ang kanyang War God System. Tinatanong siya ng War God System kung gusto ba raw niyang buksan ang Monster Realm Gate na nadedetect nito. Naisip ni Zofan na gaya nga raw ng inaasahan niya, may kakayahan nga raw siya na mabuksan ang Monster Realm Gate na ito. Mas lalo siya ngayong napapaisip kung ano nga raw ba raw talaga ang nangyari noon. Nagulat si Zuhui noong magbukas na ang malaking pinto na nasa kanilang harapan, talagang si Zofan nga raw pala ang susi para mabuksan ito. Pagkabukas ng pinto ay sinabi ni Zuhui na punong-puno nga raw ang loob nito ng aura ng mga War Gods at kalansay ng mga Monster Kings. Nagtanong ang ating bida kung nagkaroon ba raw ng isang digmaan doon, bakit nga raw wala man lang silang narinig na balita tungkol dito. Sumagot naman si Chi Fei na totoo nga raw na nagkaroon doon ng isang malaking labanan, pero hindi nga raw ito sa pagitan ng mga nakikita nilang kalansay. Sa totoo nga lang daw ay iisa lang nila lang ang kinaharap ng napakaraming War Gods at Monster Kings. Hindi naman inasahan ng mag-ama ang narinig nilang impormasyon na kinailangan noong magtulungan ng mga tao at ng mga halimaw para lamang sa iisang kalaban. Dinagdag pa ni Chi Fei na sa lakas nga raw ng kinalaban ng mga itong nilalang ay wala na ang mga itong naisip na paraan kundi ang magsanib puwersa. Sinabihan ni Chi Fei ang mag-ama na sumunod daw ang mga ito sa kanya, huwag daw ang mga itong mag-alala dahil wala na naman daw panganib doon. Huminto sa paglalakad si Chi Fei at sinabi na naroon na nga raw sila sa tamang lugar. Nagtanong si Zuhui kung kalansay rin daw ba ito ng isang halimaw. Nakakamangha nga raw ang laki nito, marahil nga raw ay kalansay ito ng isang Dominator-level monster. Hindi rin inasahan ni Zofan ang matatagpuan nila sa loob ng pinasok nilang Monster Realm. Tumahol si Little Gray habang pinagmamasdan ang mga buto ng napakalaking kalansay. Sinabi ng ating bida na mukhang buto nga raw talaga ito ng isang Dominator-level monster. Pero noong tumagal na niya itong pagmasdan ay may bigla siyang napagtanto. Sinabi ni Zuhui na nakakapagtaka nga raw na parang kakaiba ang kalansay ng Dominator-level Monster King na nasa harapan nila kumpara sa mga Dominator-level monster na nakatira sa mga major monster caves. Ngayon niya nga lang daw nalaman na may iba pa palang Dominator-level monster ang nabuhay noon. Naisip ni Zofan na mukhang ang malaking kalansay nga raw na nakikita nila ngayon ay ang kalansay ng imahe ng halimaw na ipinakita sa kanya ng kanyang misteryosong senior. Dito nga lang daw pala ito naglalagi matapos nitong matalo, hanggang sa nadiskubre at mapatay ito sa pagtutulungan ng mga tao at ng mga halimaw. Napapaisip din ng ating bida kung bakit nga raw kaya maging ang mga halimaw ay tumulong din sa pagpatay sa Dominator-level Monster King. Nagtaka si Zofan noong may bigla siyang napansin mula sa napakalaking kalansay na nasa kanilang harapan. Nakatanggap ang ating bida ng notification na may memory fragments daw na nadetect ang kanyang War God system, tinatanong siya nito kung gusto niya ba raw itong i-absorb. Hindi naman nagdalawang isip si Zofan at agad na inabsorb ang memory fragments na nagmumula sa napakalaking kalansay. Natumba ang ating bida habang pumapasok sa kanyang isipan ang mga nawala niyang alaala. Sinabi ni Zuo Zinshan na hindi niya raw inasahan na nagtataglay pala ng nakakamanghang talento ang ating bida. Hindi niya nga raw akalain na may kakayahan ito para buksan ang gate. Pinuri din ni Zuo Zinshan si Sheng An dahil punong-puno nga raw talaga ng talento ang buong pamilya nito. Sinabihan naman ni Sheng An si Zuo Zinshan na hindi raw parte si Zofan ng kanilang Sheng family. Ang batang ito nga raw ay isang tagalabas at hindi nga raw ito kabilang sa kanilang pamilya. Pero ayos na rin daw yun. Kung nagkataon nga raw na isa ito sa mga direct descendant ay hindi niya nga raw ito magagamit sa kanyang pinaplano. Nagtanong ang batang si Zofan sa kanyang Uncle Sheng An kung bakit daw ito nagpunta doon. Binuhat ni Sheng An ang ating bida at sinabi na napaka-cute nga raw ng pamangkin niyang ito.
Sinabi niya rin na alam niya nga raw na masyadong abala ang ina nitong si Sheng Jing kaya ilalabas niya nga raw ito at nang hindi na ito mabagot. Natuwa ang ating bida noong marinig niya na may pupuntahan silang lugar, sinabi niya na talagang the best nga raw ang kanyang uncle. Dinala na ni Sheng An ang bata nating bida, sinabi niya dito na dadalhin niya nga raw ito sa isang masayang lugar. Wala namang magawa si Chi Fei dahil sa pananakot ni Zhuo Zhenhan na ipapapatay daw nito ang mag-ina kapag sinubukan niyang pumalag. Nalungkot si Zhou Fan at sinabi sa kanyang uncle Sheng An na hindi naman daw siya makakapagsaya sa pinuntahan nilang lugar. Tinanong niya ang nagsama sa kanyang uncle kung maaari na ba raw na umuwi na lang sila. Sinabihan ni Sheng An ang batang si Zhou Fan na kapag natapos na raw ito sa kanyang ipapagawa ay maaari na raw silang bumalik. Isa nga raw itong mabait na bata kaya ilapat na nga raw nito ang isa nitong kamay sa nakikita nitong gate. Pumiglas si Zhou Fan kaya sinabihan ito muli ni Sheng An na ilagay na raw nito ang isa nitong kamay. Talagang pinipilit pa nga raw siya ng outsider na ito na gumamit ng puwersa. Wala nang nagawa pa ang ating bida noong hilahin ni Sheng An ang kanyang kamay para idikit sa nasa harapan nilang gate. Napahiyaw ang batang si Zhou Fan nang dahil sa sobrang sakit na kanyang nararamdaman. Sinabi ni Sheng An na ayon nga raw sa impormasyon na nakalap nila sa mga Monster Cave Dominators, ang paraan nga raw para mabuksan ang Monster Realm Gate ay ang gumamit sila ng blood essence ng isang Dominator-level monster o ng isang walang katulad na gifted genius na kabilang sa mga tao. Nasurpresa nga raw siya na ang pamangkin pala niya ang nagtataglay ng ganoong katangian, napakaswerte nga raw niya dahil napagtanto niya agad ito ng maaga. Habang pumapasok sa loob ng Monster Realm si Sheng An ay sinabi nito na isang araw talagang perfect 1-2 punch ang plano niyang ito. Bukod daw sa maililigpit na niya ang batang si Zhou Fan, ay magagawa na rin daw nilang mapatay ang Monster Emperor na naglalagi sa loob ng Monster Realm. Napakalaking bagay ng araw nito para matupad niya ang kanyang ambisyon. Sinabi ni Sheng An na maaari ng araw sumakabilang buhay ang ating bida, tumawa ito habang sinasabi na lagi niyang araw itong aalalahanin. Noong makakita ng pagkakataon si Chi Fei ay agad nitong inilayo ang batang si Zhou Fan, sobrang nag-aalala rin siya habang ipinapanalangin na wag nga raw sana itong mamamatay. Nawala na ang pananakit ng ulo ng ating bida noong matapos na ang alaala na nakita niya sa kanyang isipan. Nag-alala si Zuhui sa kanyang anak kaya agad niyang tinanong kung napapano raw ito. Sinabi ni Zhou Fan na naalala na raw niya kung ano ang mga nangyari noon. Unang araw pala siyang ginamit ni Sheng An para sa sarili nitong ambisyon at saka nito isinunod ang pagpatay sa kanyang ina. Nakaramdam ng matinding galit ang ating bida habang sinasabi na napakawalang hiya nga raw talaga ni Sheng An. Ngayon nga raw ay malinaw na sa kanya kung ano ang nangyari noon, si Sheng An nga raw ang may kagagawa ng lahat ng mga masamang nangyari sa kanila. Sinabi ni Chi Fei na tama nga raw si Zhou Fan, ginamit nga raw ito ni Sheng An na siyang naging dahilan ng pagkawala ng ilan nitong alaala, si Sheng An rin daw ang pinakadahilan kung bakit naganap noon ang Eastern Sea Monster Swarm. Sinabi rin ni Chi Fei na ginamit niya nga raw ang lahat ng kanyang kapangyarihan para pagalingin si Zhou Fan noong mga taon na itinakas niya ito. Pero napakatindi raw ng pinsala na tinamo nito na siyang naging dahilan kung bakit lumiit ang taglay nitong talento. Ito nga rin daw ang dahilan kung bakit ilang taon na nahinto ang ating bida sa lakas ng isang Starfall Warrior Reserved. Nakaramdam rin ng matinding galit si Zuhui noong malaman na nito kung ano ang mga masamang sinapit ng kanyang anak at asawa. Hinding-hindi niya nga raw mapapatawad ang lahat ng mga ginawa ng walang hiyang si Sheng An. Sinabi ni Zhou Fan na balak na nga raw niyang magpunta sa Imperial Capital. Oras na nga raw para singilin niya si Sheng An sa paggamit nito sa kanya, lalong-lalo na sa pagpatay nito sa napakabuti niyang ina. Bigla na lang lumabas ang Wasp King at sinabihan ang kanyang Master Zhou Fan nang maghintay raw muna ito, hindi pa nga raw ito maaaring basta na lang magpunta sa Imperial Capital. Kailangan nga raw nitong gumawa ng isang magandang plano kung gusto talaga nitong makapaghiganti. Nagulat si Chi Fei noong makita nito ang Wasp King, inakala niya na sa Monster Realm na pinasukan nila nang galing ang Monster King na ito. Agad na sinabihan ng Wasp King si Chi Fei nang kumalma raw ito, kakampi nga raw siya at isang araw siyang tapat na tagasunod ng master ng kanyang master. Tinanong ni Zuhui ang Wasp King kung si Zhou Fan ba raw ang master ng master na tinutukoy nito. Sinagot naman ng ating bida ang tanong ng kanyang ama, sinabi niya nakakampi nga raw nila ang Wasp King at tagasunod nga raw ito ng kanyang alaga.
Hindi naman makapaniwala si Chi Fei sa sinabi ni Zofan na taga-sunod lang daw ng alaga nito ang nasa harapan niyang Monster King. Pinaliwanag ng Wasp King na iba raw siya sa mga halimaw na natatagpuan ng mga ito sa mga monster caves. Isa nga raw siyang mabait na halimaw at ipinanganak nga raw siya sa Mercenary Association's Monster Realm.